ang Universidad ng Pilipinas, ang primerong paaralan sa bansa at tahanan ng mahigit 20,000 mga eskolar ng bayan. Ngunit maliban sa pagiging lugar kung saan isinusulong ang interes ng mga estudyante at guro, ang UP ay isa ring komunidad. Isa itong buklod na mayaman sa napakaraming uri ng tao mula sa iba't ibang lakad ng buhay. Mga driver, negosyante, trabahador, profesional at iba pang mamamayan. Isa sa mga sektor na ito ang nais naming ipakilala sa inyo. Iyan ang manininda, mga maliliit na negosyante sa loob ng Diliman Campus ng UP. Nagsimula ang samahang manininda nung time ng martial law, no? May mga manininda na nagtitinda sa loob ng campus, pero ito yung mga wala pang permit. Nangyayari, hinuhuli na ng mga pulis. So, ang ginawa ng mga estudyante, pangunahin ng University Student Council, nung time ni Senador Kiko Pangilinan, siya yung chair noon, inilakad niya sa admin at kinausap na kung pwede, mabigyan na ng permit ang mga nagtitinda sa loob ng UP. Ilang taon na po kayo miyembro ng UP Manininda? 2001 kami nag-umpisa. Mula noong 1986. Simula kami nabigyan ng permit 1987. Ang year 2000. Nag-umpisa po ako nang naging member ng year 2004 yata yun. Hindi ko na matatandaan. So ano na po yung mga naging karanasan nyo sa pagiging miyembro ng Manininda? Palipat-lipat ng lugar. Sa pagtitinda, wala namang problema sa mga estudyante. Basta'y kumakain. Wala naman, basta nagpaaral ako ng mga anak. Ano po yung mga benepisyo po nakukuha nyo bilang miyembro ng Manininda? SSS, yung sa PhilHealth. Mayroon kaming SS, may PhilHealth, may insurance kami. May sama-sama kami pag may mga issue. Parang walis tingting na kailangan bigkis-bigkis kami. Sama-sama. May lumabas na bagong issue na sumulat ang BCO na kung saan planong itanggalin, no, ang samahan, no. Plano nilang pag-iwa-hiwalayin na yung mga kasapian at gusto nila mag-individual na yung mga kasapi. Nga kontrata kami bawat isa. Ibig sabihin ng UP yan, bawat isa kami. Landahan kami paalis ng UP. Papalitan na kami ng bago. Pero dahil naninindigan ng organization na hindi kami pumapayag na wasakin ang aming samahan at hindi kami dapat ipaloob sa kontrata dahil kami ay maliliit lamang ng mga manininda. Ano po yung reaksyon nyo po yung latest po na pagrarally? Pinakita naman kami, hinarap naman kami ni Chancellor. Parang naintindihan naman niya kami. Success. Pinarinyo kami ng UP. Ngayon, hindi pa namin alam kung ano pang darating sa amin. Manalo naman kami. Nakausap naman namin si Chancellor. Actually, famous to. Napanood ko rin din siya sa parang Rated K ba yun sa TV. Panood ko na siya sa TV rin. Sabi ko, uy, kumain na ako ron. Paano nakakatulong yung mga UP Manininda? Kapag wala na kaming budget nyo. Kasi medyo mas affordable yung food sa kiosk. Iba-iba yung nakakain natin dahil iba-iba yung naititinda nila. Usually po sa mga student, parang pantawid gutom na din dahil mura yung mga tinda nila. Kasi, example, pag galing sa class, gutom ka. So, di ba, hanap ko na tindahan. Meron na ba kayong special or memorable event kasama yung mga UP Manininda? Na pagkain ko dito? O kahit ano po sa mga UP Manininda dito. Ito, memorable ngayon. Kasi in-interview mo ako. Hindi. Parang tuwing may body task po sa laging kasama yung pagpapapicture kay Mang Larry. Parang every org na salihan namin, laging kasama sa Mang Larry. Sana po huwag kayong magsawa na magbebenta sa mga UP. Yung mga UP Manininda, message ko lang is yun, to continue lang nila yung pagbibigyan nila ng service or yung pagbebenta nila. Parang part na siya ng UP life namin. Dito lang kayo lagi kasi masarap. Para kahit anong edad ko, pwede pa akong bumalik dito. Pan-pan. Tapos iba pa yung combo. Yung combo yung may
ganun, fish ball, squid ball, cheese sticks, mga ganun. 2 pirasong kwek-kwek, tapos 3 sticks ng cheese sticks. Alatang parating kumakain. Walang yan.